Hello, good morning! Nandito naman po tayo. Good morning sa inyo lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo sa araw ng Friday? Tayo'y muling kumakatok sa araw ng Friday sa ating gobyerno tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, manok, baboy at mga sardines, mackerel, noodles at iba pa na pangmasang abot kaya. Ang halaga, yan lang ang aming nakakaya. Okay. Sa araw ng Friday po, sana'y nadyan tayo sa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang masamang karamdaman sa sampu ng ating mga mahal sa buhay at sa buong sambayanang Pilipino. Abangan po natin ang pagbaba ng pangunahing bilihin sa ating bansa, kung saan napag-usapan pa na po ng ating Pangulo at kanyang mga gabinete ang tungkol sa mga matataas na presyo tulad lamang ng bigas. Unti-unti na po tayong mga kadides at mga kababayan. Unti-unti na po tayo narinig ng gobyerno ang ating sigaw. Ang ating sigaw palagi na sana maibaba ang presyo ng pangunahing mga bilihin para tayong lahat na simpleng buhay at mahirap ang kalagayan makabili man lang ang lahat nating maliliit na kababayan. Sige lang mga kababayan. Dasal at tiwala at panalig sa Poong May Kapal ang tanging nating sandata sa araw-araw saan man tayo sa mundo. Huwag natin kalimutan tumawag sa Poong May Kapal. Siya nagbibigay sa atin sa pang-araw-araw nating kaligtasan at sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Lalo na po yung mga ilaw ng tahanan na sila nagbabudget sa mga naiwang maliit na halaga ng kanilang asawa. Kung paano budgetin po, nahirapan po ang ating mga nanay. Naku, mga nanay talaga. Wala pong ibang nagsashopper sa mga pagtaas nating mga bilihin, kundi ang mga nanay po, number one, ang unang nakadama ng paghihirap ng sambayanang Pilipino. Dahil sila po ang unang nakadama, dahil sila po ang unang at nagbabudget ng pang-araw-araw na pangailangan sa loob ng tahanan.
Kaya po sila po ang unang epektado sa mga pagtaas ng mga bilihin sa ating lipunan, sa ating bansa. At sana po marinig po ng pamahalaang ito na patuloy po natin kinalampag ang hingi natin na ibaba ang mga presyo ng mga bilihin sa ating bansa. At maraming salamat naman sa pamahalang ito na unti-unti na tayong narinig sa ating kalampag sa mga lahat ng mga sektor ng ating lipunan. Basta po ang mahalaga, tayo'y marunong magmahal sa ating kapwa, marunong magpalaga at respeto sa isa't isa, nang sa ganon maliit na bagay at kung mayroon mang tayo'y abutin, ito'y madali tayong abutin dahil wala tayong galit sa dibdib at wala tayong kaaway sa ating lipunan. Magkaisa po ang sambayan ng Pilipino. Huwag po tayo mag-away-away. Wala pong makukuha kung tayo'y nag-away-away sa ating sariling dugo, kapwa Pilipino. Tayo magkaisa at tanuhin at pagandahin at payamanin ang ating bansang Pilipinas na ubod naman ng yaman ang kanyang dala nito sa ating bansang Pilipinas. Good morning, Friday. Lalo na po dyan sa ating mga bayani, kung saan man ngayon sa sulok ng mundo. Kumusta kayo dyan, aming mga bayani? Mga OFW, kumusta kayo dyan? Mag-iingat kayo palagi. At huwag niyo mababayaan ang inyong sarili. Kayo ay isang bayani ng Pilipinas na dapat alagaan at palagahan ng ating lipunan. Masakit man lumayo sa pamilya, pero pinilit nyong lumayo at tinanggap nyo pa rin. Mabigyan nyo lang ng magandang kinabukasan ang inyong mga mahal sa buhay. Sige lang, ganun ang buhay. Ang malaga, wala tayong nasasagasaan at kaaway sa ating lipunan. Sabi nga nila, kung ano man ang ginawa sa iyong kapwa, ito rin ang babalik sa iyo. Nagkatotoo po talaga yan, yung kasabihan na yan. At naniwala ako, lahat halos nagkatotoo ang isang kasabihan na mga sinaunang mga lulot lula sa ating bansa. Kung inyo pong titingnan ang history sa mga nagdaang taon, talaga pong babalik talaga at talagang magkatotoo at nagkatotoo talaga. Nasaksihan naman natin. Pero yun ay isang history sa buhay natin, isang biro lamang at isang
dumaan lang sa isang taong dumating sa kanyang kapalaran. Kaya ang kasabihan po na sana'y huwag nating gawin sa ating kapwa, dahil kapag ito ay ginawa sa ating kapwa, babalik din talaga po sa ating kapwa. Totoo po yan. Kung natandaan nyo po, alaala ko lang po ito, sarili kong alaala, no? Naalala ba si President Erap Joseph Estrada na house arrest? Diba? Ang gumawa nung panahon ni dating JME, Gloria Macapagal Arroyo. O diba? Ano po pagkatapos? Si Gloria Macapagal Arroyo naman po ang na house arrest. O diba? Kaya po kung ano talagang ginawa sa kapwa mo, babalik talaga po. Yan po talaga ang history at parang na gets ko na yung mga kasabihan talagang may nangyari, mayroon ding hindi nangyari. Depende lang siguro po sa pagkakataon at awan kung anong, kung saan nakadepende yung mga history na yan. Kasi kung tutuusin talaga ang history, mga kasabihan ng panahon na hindi ka history, yung mga kasabihan ng matatanda ba na mas matanda pa talaga noon sinaunang panahon. Sinaunang panahon. Si Ferdinand Marcos naging history, naging presidente. Ito ngayon si Bongbong Marcos naging presidente. Umupo si Cory Aquino, naging presidente. Si Noynoy Aquino naging presidente, anak niya. Right? Dito lang yung si Joseph Estrada, medyo hindi kasi po natapos yung term niya, kaya medyo wala po tayong maaasahan na maging presidente rin sa kanila. May side silang maging presidente. Ito namang Ramos, wala rin na tayong maasahan dahil parang hindi sila, yung mga side ni PLLB Ramos parang hindi mahilig sa politics, no? Kaya hindi tayo na parang wala, kaya hindi sila nagkaroon ng kaanangkan na naging presidente mismo anak. Yung kay Joseph Estrada parang hindi talaga clear na siya kasi 2 years lang inabot niya, hindi talaga as in matatawag na talagang presidente siya, pero ang history niya parang hindi talaga niya natapos yung 6 na taon. Kaya alam na natin kung sino ang maging presidente sa sunod na mga taon sa 2020. Alam na ng taong bayan yan. Wala na tayong ibang mahuhugot. Wala nang ibang maging presidente sa sunod. Pero talaga ang hiling ko talaga kung ako lang tatanungin talaga, ang gusto ko maging vice, or noon pa gusto ko rin maging presidente noon pa nung naging senator pa lang siya. Hindi pa panahon ni Mayor Digong na tatakbo siya na presidente, di ba? Si Lacson po talaga ang gusto kong maging presidente ng Pilipinas. Si Ping Lacson. Ayan po ang akin. Yan po yung talagang gusto ko, pinaka-idol ko. Dahil kung mag-real talk po tayo, dahil kung pag-usapan talaga si Ping Lacson nung kapanahon na naging chief NP siya, talaga namang nasaksihan ko sa side ko, no, opinion ko, nasaksihan ko yung pamalakad niya nung naging chief NP siya.
na kung minsan nahuli ako isang beses sa may stand ng Sura, nag-u-turn ako. Kasalanan mo naman, nag-u-turn ako. No U-turn pala, yun pala yung pulis nandun sa malapit sa Iglesia ni Cristo, yung simbahan doon sa may men sambahan ano. Ngayon nung pag-u-turn ko, pinara ako ng mga pulis, no. Talagang disiplinado sila nung panahon nila Lacson. Talagang mabait. Alam ba sabi sa akin, hindi kita huhulihin, huwag mo na lang ulitin, ha. Di, siyempre mga sinangunang pulis nasanay po sa lagay, no. Kumuha ko ng 200, nilagay ko sa lisensya, no. Abay, hindi tinanggap. Talagang ang sabi sa akin, no, nung panahon ni Ping Lacson, sabi niya sa akin, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, wag mo lang ulitin ito. Yan sabi. Ganun. Pangdagdag mo na rin yan, panggas yan. Yan. So yun sabi ng pulis. Talagang matitinong pulis noon. Panahon ni Ping Lacson. Kaya yan, gusto ko talaga maging presidente si Lacson. Kasi sa tanaw ko si Ping Lacson, tahimik siya na tao, pero may tapang, may kredibilidad at mayroong sinseridad, dignity. Mayroon siyang honest to God and honest to the people, or like that. Yan. At saka tapang. Saka galing talaga niya. Magaling siya. Magaling si former Senator Ping Lacson sa yung mga wiretap, yung mga agent, mga intelligent, ay magaling po si Senator Ping Lacson dyan. Kaya kung ano man, kung siya man ang maging presidente sa sunod na pagkatapos ni Inday Sara, o kaya maging vice siya ni Inday Sara, napakaganda po ang term nila pag yan ang mangyayari. Ipagdasal ko ganun ang mangyayari, na maging vice siya ni Inday Sara. Ganun po sana ang gusto ko, kasi maganda kasi ang ni Ping Lacson. Hindi siya as in, talaga nakikita ko sa personal si Ping Lacson, talagang hindi siya, normal lang siya na kagalang-galang, hindi hambog, hindi mayabang, formal lang, normal lang na tao, smiling face, pero pag sa trabaho serious talaga, serious. Makikita naman natin kapag nag-speech, ang tawag ito, pag humarap sa stage, talagang serious naman siya. Pero pag once na sa labas, kumakain sa restaurant, ay naku, smiling face si Ping Lacson. Hindi ka mag-alangan lumapit. Magaling sana si Ping Lacson. Pero yun nga, ang taong magagaling, kung sino yung magagaling, yun kasi ang naiiwan pa. Yun patuloy ang hindi napapansin ng bayan. Dahil ang napapansin, kung ano yung ewan. Pero mas magaling si Ping Lacson. Hiling ko lang na sana siyang maging vice ni Inday Sara. Kahit mahina siya, pwede naman siya matangay naman siya ni Inday Sara. Basta malaga, magkaisa sila. Pag once na nakaluklok na sila parehas, magkaisa sila. Maganda talaga. Maganda. Kung halimbawa maging vice si Ping Lacson, siyang ng monitor ng Pilipinas. Siya mag-monitor ng mga Pilipinas kung may mga papasok na mga hindi makanais-nais na. Yan, mga ganyan ba? Mga ditik, magaling sa ditik. Ayun. Sana siyang maging vice ni Inday Sara.
Basta vice lang siya. Huwag lang siya ng ano, huwag mo lang siya magpresidente. Ay, si Inday Sara ang ating suportahan pagka-presidente. Pag nagka-dalawa sila, Sara Lacson, napakaganda po. Buhos po natin ang ating lahat ng suporta. Sigurado po tayo talagang gaganda ang Pilipinas kapag nagsama ang dalawa na yan. Talagang parehas matatapang, parehas may panindigan, parehas may integridad at sinseridad, dignity. Yun po ang malaga sa isang presidente, yung mayroon kang sinseridad sa trabaho mo, continuous ba, masakit at kredibilidad, abilidad, magaling ba? Yung maganda, yung mga ano ba? May sarili kang mga imbento, mga scientist, ano mo, isip mo, advanced din isip mo. Ay, mga ganyang klase ang kailangan natin. Dipinsa ka agad kahit hindi pa dumating ang kalaban. Ano ba? May nakahanda ka agad. Kaya nasusolusyonan agad ang problema. Yan, mga ganyan. For example, ngayon tag-ulan, no? At ang-init mo ngayon. Pero wala tayo nakita na naglilinis ng drainage, nag-aayos ng mga dadaanan ng tubig. Ay sigurado ito, pagdating ng tag-ulan, daming lalangoy na naman dito. Wala kang nabalitaan na. O ito, dapat mayroon tayong nabalitaan na. O lahat ng MMDA o utos ng Pangulo, linisin lahat ng mga kalye, linisin lahat ng mga kanal. Para pagdating sa tag-ulan, wala po tayong babaen at lalangoy na bahay. Ay wala kang marinig na ganun eh. Kaya darating ang araw. Niwala kayo. Sa sunod na mga buwan na to, baha ito dito. Ano ba meron? Baha ang Metro Manila pag hindi nagkayon to. O sige mga kalidees, mga kababayan, nandito lang muna tayo. Tayo ay malapit na naman sa ating parking. Hindi naman tayo makita at madilim na naman. Sige, paalam, God bless sa inyo lahat. I love you all. Bye bye.